So, praise the Lord, isa po magandang umaga muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon. Sa po mabuting bagay na tayo muli ay makapakinig ng kanyang mga salita. Ngunit isang mabuting bagay na tayo muna ay mananalangin. Praise the Lord. At upang ang Diyos ay patuloy na mag-iingat at magpakala sa bawat isa sa atin. Sa God be the glory. Kami pong kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. To God be the glory. Ama naming Diyos, mula at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat Ikaw ang Diyos na patuloy sa amin na nag-iingat sa araw-araw. Salamat sa buhay at kalakasan na patuloy mo iniingatan sa amin. At aming dalangin, pagpalain mo ang mga tupa mo sa dakong ito, ay umanak sa dakong ito sa kanilang mga pakikinig. Ikaw siyang mag-iingat. At ganoon din, pagpalain mo ingatan ang aming mga kaibigan, mga kapulisan na patuloy na nagbabantay sa bayang ito ng Aswan. Salamat po kami namin Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord, isang mabuting bagay na tayo ay makapagpakinig ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Kaya, isang mabuting bagay na tayo ay kailangan makapakinig ng kanyang mga salita sapagkat yan ang nais ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Matthew sa 4:4, sabi ng balalakas sa Matthew sa 24:14 na ipapangaral ang Ebanghelyo ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpatutuo sa lahat ng mga bansa bago dumating ang wakas at magkagayoy kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pangangaral ng salita ng Diyos kung bakit sa ating panahon ay laganap, sapagat mga kaibigan, may sinasabi ang banal na kasulatan na mayroong wakas na darating. Kaya kailangan ipapangaral ng Ebanghelyo bago dumating ang wakas. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ating aalamin kung anong klaseng wakas ito ang mangyayari. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ipapangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng mga bansa sa buong sanglibutan at kung magkagayo darating ang wakas. Mga kaibigan namin sa Panginoon, meron kasing tatlong uri ng wakasin. Una, mga kaibigan, yung wakas ng buhay ng tao. Kaya yan yung unang ating tatalakayin, unang uri ng wakas. At alam natin, ang buhay ng tao ay nakatakda talaga na may wakas. Yan ang sabi sa Hebreo sa 9:27, na ang tao ay nakatakda na minsan mamatay at pagkatapos yan ay ang paghukom. Kaya ano daw mga kaibigan, ang buhay ng tao mayroong kawakasan. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ipapangaral ang Ebanghelyo ito bago dumating ang wakas. May tatlong uri ang wakas. Wakas ng buhay ng tao. Ito muna natin tatalakayin. Yung wakas ng buhay ng tao. Mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Bakit po mahalaga? Sapagkat ito mismo yung magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kamalayan. Lalo tigit yung buhay ng tao ay nakatakda na magwakas. Pero walang nakalagay naman sa Bible kung anong pizza, kung anong taon. Kasi di ba ang kamatayan nga o baga sa iba't ibang kaparaanan. Iba't ibang sitwasyon. Meron sa aksidente, meron namang natulog lang, meron namang nagmumula sa sakit. Kaya mga kaibigan namin sa ngunit bago dumating ang wakas ng buhay ng tao, kailangan natin yung salita ng Diyos. Kailangan natin yung kaniyang mga salita upang tayo mismo ay maging handa. Sapagat ang buhay ng tao may wakas Kailangan ng tao maging handa. Bakit po? Bakit kailangan natin maging handa? Ang tao kasi, ang ating kaluluwa at espiritu ay haharap sa Panginoon. Babalik sa Diyos. Di ba nga, mayroon tayong kanta na hiram lang sa Diyos ang ating buhay? Kaya yamang hiram lamang natin pala sa Diyos ang ating buhay. Kailangan natin itong
paghandaan. Bakit darating ang araw, babawiin ng Diyos sa atin. Mga kaibigan namin sa Panginoon, darating ang araw na babawiin ng Diyos ang buhay ng tao, sapagat hiniram lamang natin ito. Ngunit mga kaibigan, magandang bagay na bago mangyari po yan, bago magwakas ang buhay ng tao, kailangan ng tao mapaghandaan ang kanyang pagharap sa Panginoon. Praise the Lord! Kaya ang buhay ng tao mga kaibigan dito sa lupa, parang usok lang, parang singaw. Ay di ba yung usok, nakikita natin ngayon, maraming uri yung usok eh. Usok ng sigarilyo, maraming uri ng usok. Usok ng sinaing, ay singaw naman pala yun. Singaw ng sinaing, mga kaibigan. Kaya yung usok, sabi sa James 4:14, ang buhay ng tao hinalintulad sa usok lang. Na ngayon, nakikita ng tao, nakikita natin mamaya-maya nawawala. Ganun ang buhay ng tao. Mga kaibigan, dito sa lupa, lumilipas lang. Kaya mga kaibigan namin sa bago dumating ang wakas ng buhay natin, dapat tayo maging handa. Bakit po dapat tayo maging handa? Sapagat mga kaibigan, alam natin na walang nais na walang gustong mamatay agad. Di po ba? Walang nagnanais na mamatay siya agad. Ang ating pangarap, yung nais natin, humaba pang buhay natin. Kaya nga tuwing may kaarawan, hindi nawawala yung pansit. Hindi nawawala yung pansit, spaghetti, yan, hindi nawawala yan. Tuwing may handaan. Bakit po? Sapagkat sa paniniwala ng tao, tradisyon ng tao eh. Sa tradisyon ng tao na yun daw yung pansit, kailangan hindi mawawala sa handaan yan. Bakit daw? Sapagkat yan daw kasi ay nagpapahaba ng buhay. Pero mga kaibigan, totoo ba nagpapahaba ng buhay ang pansit? Spaghetti? Hindi naman eh. Mga kaibigan, sino yung may kakayanang magdugtong sa buhay ng tao? Ang Diyos lang. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, bago dumating ang wakas ng buhay ng tao, kailangan paghandaan ito ng tao. Sa anong paraan? May paraan ba ang Diyos para ang tao maging handa? Sa pagharap sa Panginoon, walang tao takot mamatay. Sino dito makapagsabi sa akin, ay ako sister, di ako takot mamatay kahit anong oras? Mga kaibigan namin sa Panginoon, kailangan paghandaan ng tao yung kanyang pagharap sa Diyos. Sa anong kaparaanan? Itong pangangaral ng salita ng Diyos. Itong pangangaral ng Ebanghelyo, ito yung isa sa paraan ng ating Panginoon na ang tao maging handa sa pagharap sa Diyos. Sapagkat ang buhay ng tao sa lupa parang usok lang na ngayon, nag-uusap-usap pa tayo, balang araw na babalitaan mo na wala na. Ganun ang buhay ng tao. Walang makapagsabi na mamayang hapon, mamayang gabi, mamayang tanghali, o bukas ay nandito patay sa lupa. Wala makapagsabi. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kailangan paghandaan yung pagharap ng tao sa Diyos dahil ang tao takot mamatay. Yan ang katotohanan. Mga kaibigan, takot ang tao mamatay, takot ang tao sa kamatayan. Bakit takot ang tao mamatay? Sapagat alam niya sa kanyang sarili na siya hindi pa handa. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos may kaparaanan. Itong pangangaral ng Ebanghelyo, paraan ng Diyos para tayo maging handa sa pagharap sa Panginoon. Paraan ito ng Diyos para yung buhay na nasa atin, mga kaibigan, ay magtamo. Number 1, magtamo ng kaligtasan. Praise the Lord! Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, napakahalagang bagay na yung salita ng Diyos ay ating mapapakinggan. Sapagat anong meron sa salita ng Diyos? May taglay na kapangyarihan. Yan ang sabi sa Romans 1 verse 16. Hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo, sabi ni Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo na ipapangaral sa mga tao, sapagat ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ano daw meron sa Ebanghelyo? Kapangyarihan ng Panginoon. So God be all the glory.
Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ay meron siyang layunin kung bakit ang kanyang mga salita ay pinaparating sa atin. Dahil nais ng Panginoon tao maging handa. Kailangan ng tao mapaghandaan ang pagharap niya sa Panginoon. Bakit ang tao takot mamatay? Hindi pa siya handa eh. Dahil mga kaibigan, ang Diyos ay meron pinapatupad na kailangan ng tao ay magtamo ng kaligtasan. So God be the glory. Kailangan ng tao magtamo ng kaligtasan sa ating mga spiritual na kalagayan. Mga kaibigan namin sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, hindi mahalaga sa harapan ng Diyos yung katawan. Ang mahalaga sa harapan ng Panginoon, yung espiritu at kaluluwa na nasa loob ng ating katawan. Yan yung mahalaga. So God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, naway ang salita ng Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng kahandaan. Dahil ang tao ay nakatakdang mamatay. Ang tao nakatakda na magwakas ang kanyang buhay. Ngunit mga kaibigan namin sa Panginoon, kailangan ng taong kaligtasan. Sapagkat yan ang kailangan ng tao dahil ang tao mismo ay makasalanan. Sino dito makapagsabi sa akin, sa atin? Sister, hindi ako nagkasala. Perfecto akong tao eh. Mga kaibigan namin sa Panginoon, walang perfecto na tao. Lahat ng tao nagkasala. Number one, ang tao sa nagkakasala. Kahit sabihin mong pipi naman yan, hindi makapagsalita eh. Mga kaibigan, ang tao nagkakasala number one sa isip. Mga kaibigan, sa isip, number one, nagkakaroon ng kathang masamang kaisipan. Kaya doon number one ang tao nagkakasala. At saan pa? Yung mata. Kahit sabihin mo ang pipi yan, di yan makapagsalita. Yung isip niya, gumagana. At yung mata niya, hindi naman siya bulag. Kahit sabihin bulag yan, may isip pa rin, gumagana. Kaya mga kaibigan, sabi ng Panginoon, ang tao nagkakasala sa isip, sa salita, at lalo tigit sa gawa. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kailangan ng tao ang kaligtasan. Kailangan ng tao na magtamo ng kaligtasan bago darating, bago dumating yung wakas ng kanyang buhay. Praise the Lord. At ano pa mga kaibigan? Sabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya sa Ebanghelyo at mabautismuhan, maliligtas. Yan yung pagliligtas, yan yung paglilinis sa ating mga kasalanan, yung bautismo. Ang bautismo, tandaan natin, hindi po yan religion. Ang bautismo, yan ay kautusan ng Diyos para ang tao ay makasunod sa batas ng Panginoon. Maraming batas ang Diyos. Ang isa sa kukunin natin, itong pangangaral. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, ang sumampalataya sa Ebanghelyo at mabautismuhan. Ang bautismo, paghugas sa kasalanan. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Alin yung ililigtas? Yung kanyang kaluluwa. Upang siya ay maging malinis sa pagharap sa Panginoon. Sapagkat mga kaibigan, dalawa kasi ang pwedeng puntahan ng tao. Maniwala man kahit hindi, pero yun ang katotohanan. Sabi ng Bible, mga kaibigan, dalawa ang pwedeng puntahan ng destinasyon ng kaluluwa ng tao. Ano yung pupuntahan dalawang yan? Number one, mga kaibigan, kung paano may buhay na walang hanggan. Doon sa langit, meron ding buhay na walang hanggan doon sa impyerno. Doon sa kapahamakan. Kaya mga kaibigan namin, sabihin kailangan natin yung salita ng Diyos dahil meron kapanganiban na naghihintay sa ating mga kaluluwa. Yan ang katotohanan. Kaya kailangan natin ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. So God be all the glory.
Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ay may layunin sa atin. Kaya kung meron mang mahalaga sa harapan ng Panginoon, hindi yung ating physical. Dahil dito lang yan sa lupa, pag ang tao mamatay, kahit sabihin natin, ikaw pa yung pinakamaganda, o hindi na tayo lalayo, ikaw pa yung pinakamaganda sa buong Sual, sa bayan ng Sual. Mga kaibigan, kumbaga ikaw yung pinakakutis, porcelana, makinis na walang kasing katulad. Mga kaibigan, pagdating sa panahon na ang tao mamatay, mga kaibigan, walang kabuluhan yung ating katawan. May kabuluhan na yung katawan natin, para dito pa yung buhay. Pagbuhay pa tayo. Pero mga kaibigan, pagdating sa Diyos, hindi mahalaga yung katawan. Pagdating sa Diyos, ang mahalaga yung nasa loob ng ating katawan. Ano yung nasa loob ng ating katawan? Yung espiritu at kaluluwa. Yun ang nangangailangan ng salita ng Diyos. At yun ang nangangailangan ng kaligtasan. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yan ang isa sa ating kukunin sa pagsasabi ng Bible, ipapangaral ng Ebanghelyo bago dumating ang wakas. Kaya ang buhay ng tao may wakas. At mga kaibigan, ano pa yung wakas na mangyayari? Mga kaibigan namin sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, ang pangangaral ng Ebanghelyo ay meron din itong wakas. Kaya ngayon, mga kaibigan, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawa sa pakikinig. Dahil mga kaibigan, darating ang araw. Ang pangangaral ng Ebanghelyo mawawala. Pero ito yung pinakamasaklap. Dahil hahanapin ito ng tao, pero hindi niya ito mahahanap. Bakit po mga kaibigan? Sa panahon na yan, bakit hanapin ng tao ang pangangaral? Sapagat sa panahon na yan, ang mundo ay magulo na. Ang mundo ay walang kapayapaan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, una, wakas ang buhay ng tao kailangan mapaghandaan bago siya haharap sa Panginoon. Pangalawa, wakas itong pangangaral. Kaya habang may panahon pa, habang may pagkakataon pa, mga kaibigan, ay ipinapangaral natin ang Ebanghelyo ng kaligtasan. To God be all the glory. Ipinapangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan sapagat yan yung paraan ng Diyos para tayo maligtas. Dahil sa libutan, mga kaibigan, ito rin ay nakatalaga sa kapahamakan. Wala tayong pag-asa dito sa lupa. Kaya sabi nga sa Amos 8:11, sabi ng kanyang mga salita, darating ang panahon, ang Diyos magpapasapit ng kagutom at kauhawan. Hindi kagutom sa tinapay na pagkain, hindi kauhawan sa tubig na iniinom, kundi kauhawan sa pakikinig, kagutom at kauhawan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya habang may panahon pa mga kaibigan, ay narito ang kanyang mga salita na patuloy na ipinaparating ng Diyos sa atin. So God be the glory, sapagat lalo na higit yung ating panahon ay umiiksi ng umiiksi. Patuloy na umiiksi ang panahon natin. At hindi natin kayang pigilan yan. Ay di ba nga, lalo na pag tayo nagtatrabaho, nag-aaral, lahat. Bakit? Di ba hinahabol natin ng oras? Pero minsan, talaga naabutan kayo ng oras. Bakit? Sa sobrang bilis ng oras. Sapagat yan ang sabi ng Bible, mga kaibigan, na pinapaiksi ng Diyos ang araw at panahon. Kaya pinapaiksi ng Diyos ang araw at panahon. Hindi naman kayang paiksi ng tao. Kaya natin iorong yung orasan. Kaya natin dayain. Pero yung panahon ay hindi natin kayang pigilan